No matter where you live or who you are, each of us can help break the chains of COVID-19 transmission. Here's what you can do to protect yourself and others. Cover your cough and sneeze. Clean your hands frequently and thoroughly, especially before and after putting on a mask and going outside or coming home. Avoid crowded places and mass gatherings. Avoid touching surfaces in public as they might be contaminated by someone with the virus. Socialise at a distance. Stay at least 1 metre away from others as much as you can and wear a mask if you can't. If you feel even slightly unwell, stay home. Call your local health authorities and get tested. If you test positive, follow the recommendations from health authorities about how and where you should isolate from others and receive medical care if needed. Make a list of people you have recently been in contact with. Self-quarantine for 14 days if you have been in contact with anyone confirmed with COVID-19. Make sure you follow your local guidance. Each country or area has its own levels of transmission, resources and recommendations, and the situation can change rapidly. The COVID-19 pandemic has changed the way we live, work and connect with others. It is challenging, but together, we can break the chains of COVID-19 transmission. Nasistress ka na ba? Nagpapanik o natatakot dahil sa COVID-19? Normal lang ang ganitong mga reaksyon sa ngayon. Pero may magagawa ka para mapagtagumpayan ang sitwasyon na ito. Ituloy lang ang pangangamusta sa mga kamag-anak at kaibigan gamit ang text, tawag o video. Tiyakin na ang mga bata ay ligtas at nasa maayos na kalagayan. Gawin sa bahay ang mga nakasanayan upang hindi mabagot o mabalisa sa panahong ito. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Pinagpalang umaga po sa ating lahat, mga minamahal, na makatutunghay po ng maikling mensaheng ito. Purihin po ang Diyos sa mga pagkakataong tulad po nito na meron po tayong malayang oras para po kapag-aral ng kanyang salita sa gitna po ng pandemya. Hindi lamang po sa Pilipinas, kundi sa buong mundo na talagang nakakaawa po ang kalalagayan po ng mga tao. Salamat din po sa ating Diyos na buhay dahil sa gitna nga po ng malulungkot na pangyayari po sa buong mundo, nariyan ka, narito ako, narito tayong lahat. Buhay, malakas, puspos ng pagpapala, puspos ng pagpapala, pag-asa wala po sa ating Diyos na buhay.
Sa umagang ito, isang maganda pong araw na kung saan ay makita po natin o nakita po muli natin wala po sa ating pagkagising, nakita na po natin na ang Diyos ay mabuti sa bawat isa po sa atin. Hallelujah. Talaga tayo ay lagi nang binibigyan ng katwiran po ng ating pong Diyos dahil po sa ginawa po ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Tayo po manalangin. Panginoon, aming Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo at sa patuloy na patnubay po ng banal na Espiritu, nagpupuri nga po kami, nagpapasalamat sa pagkakataong ito na kami po ay makapag-usap, makaniig, ang iyong presensya sa pamamagitan po ng mga salita. Nawa, lahat po kami ay kalinisin niyo po, Lord, cleanse us our hearts, our minds, so that sa aming pong pakikinig, pagbubulay na yung salita, makita po namin at matagpuan po namin ang biyaya mula po sa masaganang biyaya po ng iyong pagpapala sa pamagitan po ng salita. Salamat po ng maraming. Pagpalain po kami lahat, gabayan kami ng banal na Espiritu na lagi po naming magamit ang 2 Timothy 2:15 sa aming pag-aaral, that study to show thyself approved unto God, a workman needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Rightly dividing the word of truth. Meaning, di-divide po namin from other truths ang truth na aming pong pinag-aaralan, Panginoon. Ang iyong salita ay pawang katotohanan at tulungan po kami, O Diyos, na lagi po namin ma-preserve ang tama at tunay na kalooban mo sa aming po mga pag-aaral. Salamat po aming Diyos. Nawa ang mensaheng ito ay maging pagpapala, maka-encourage po, kapagbigay kalakasan po sa bawat isang makikinig at makapanonood po ng videong ito. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Sambahin ka. Dakilain ka sa pangalan po na aming Panginoon Jesucristo. Amen. Amen. So mga minamahal na kapatid, katatapos lang po ng Resurrection Sunday. Nakita po natin kung ano po ang ginawa ng Panginoong Jesucristo sa pag-aaral po natin patungkol po sa great exchanges po in the cross or at the cross, kung saan nakita po natin ang Panginoong Jesucristo ay ipinagkaloob niya, He gave Himself para po tayong lahat ay magkaroon po ng katwiran sa harapan po ng Diyos. Pag-aaral po natin sa umagang ito, sa araw na ito, ay ang Doctrine of Justification o doktrina, aralin sa pagbibigay katwiran. Hallelujah. Ano po ang kahulugan nito? Ang kahulugan ng pagbibigay katwiran ay patungkol sa magiliw na hatol na panghukuman ng Diyos ng maaga sa araw ng paghuhukom. Binibigkas ang mga nagkakasalang makasalanan na ipinagkatiwala ang sarili kay Jesucristo. Pinatawad, pinawalang sala ang lahat ng nasa o ang lahat ng mga paratang at idineklarang matuwid sa paningin ng Diyos. Meaning, all of us sinners, okay, na ipinagkatiwala po yung ating mga sarili sa ating Panginoon Jesucristo, we were justified. Pinawalang sala po ng ating pong Diyos. Bakit? Wala naman tayong ginawa. At kung may ginawa man tayo, still, wala po itong kabuluhan. Kasi po, yung tinanggap na sakripisyo ng ating Diyos, yung sacrificial po, yung mga effort na ginawa ng Panginoong Jesucristo para mapatawad po tayo at magkaroon po tayo ng muling po ng tama at muling relasyon sa ating pong Diyos na buhay. Diba? Isipin nyo, wala tayong ginawa at wala tayong kayang gawin. Bakit? Kasi nga po, wala po tayong magagawa libang ang Diyos ang maunang
gumawa para po sa atin. Okay? Ang ating pong introduction, yung 5 solas, the good news concerning God's justification of sinners by faith in Christ alone, without the addition of human deeds or the church administration, was the biblical truth rediscovered by Protestant reformers and is one of the distinctive features of evangelical Protestantism that are particularly relevant to justification. It is by God's grace alone, through our faith alone, in Christ alone, to God's glory alone, with scriptures alone, the ultimate authority for this truth. Okay? Dividing the word of truth. Meaning, muli, inuulit ko po, we will divide the truth from other truths. Kasi po, ang buong Biblia ay pawang katotohanan. At makikita po natin doon, marami pong mga tao hanggang ngayon, pinaniniwalaan nila. They believe also in election or predestination. Ang problema lang, ang sabi nila, marami nagsasabi, because of our free will. May choice tayo kung pwede natin piliin ang Panginoon Kristo o hindi. Nagkakamali po tayo doon, mga minamahal na kapatid. Ang pumipili po ang Diyos. Kaya ako naging Kristiyano, because it is God's will for me, for you, to become a Christian. Hindi po sa pamagitan ng pagpili po natin. Wala pong kakayahan ang taong piliin ng mabuti. Kasi po, hanggang ngayon, wala po tayo sa hulog. So, maraming magtatanong, ang sakit naman, Kuya Rico, bakit sasabihin mo, kahit mga Kristiyano, wala sa hulog? Totoo po. Bakit? Kasi kung ang mga Kristiyano po ay nasa hulog, wala po magkakagatan nga, kahit sinasabi po ni Pablo sa mga taga-Corinthians, huwag kayong magkagatan. Huwag kayong magsiraan puri kasi magkakaubusan kayo. Still hanggang ngayon, meron pong mga Kristiyano sa loob ng iglesia nag-aaway-away. Okay? Ako mas mabuti pa nga yung ibang mga tao na hindi mga Kristiyano pagdating sa politika talaga nakikipagpatayan. Ganun din mga Kristiyano. Nawawalay po, Ikakaroon po ng pagwawatak-watak ang tao dahil sa politika. Gusto ni ganito, gusto ni ganyan. Ayaw ni ganito, ayaw ni ganito. Gusto ni ganyan, ayaw ko naman. Di ba? Kasi meron po tayo kanya-kanya talagang pagkaunawa. Meron po tayong kanya-kanyang sariling disposition. Pero when it comes to salvation, God is the ultimate author. Sabi po dun sa ating pag-aaral, the good news concerning God's justification of sinners by faith in Christ alone, without the addition of human deeds or the church administration. Amen? Ano yung church administration na sinasabi dyan? Ay mga altar call. Hindi po ganoon ang sinasabi. Kaya maraming tao, maraming mga Christian, mayabang. Marami akong pinatanggap Tandaan po natin yun Kasi the sinner's prayer, not unless po, although ginagamit, maaaring gamitin ng Diyos yun, dahil yung mga gumawa po ng mga bagay na yun, noong pamanguna, predestined sila para po maging Kristiyano. Pero karamihan po doon, gusto lang nila. Tandaan po natin, yung free will po natin, hanggat hindi po natin isinasubmit sa God yan, at kung hindi kumikilos yung God sa will natin, wala po tayong matatanggap na anuman, even salvation. Before God's law, bago po ipinahayag ang kautusan ng Diyos, humans stand condemned.
And there is no way they can put themselves right with God. Kasi po, nung una pa man mga minamahal, nung una pa man, hindi pa po nilalalang ang sanlibutan. Nakita po ng Diyos noong pong una pa man, foreknowledge of God. Nakita niya na. Hindi po magiging maganda ang pakikitungo ni Adan at ni Eva sa Diyos. Mga pilosopo, nagtatanong, ganun pala naman ganun din ako nung araw. Bago ko naging Kristiyano, ganun din ako. Bakit? Kung alam pala ng Diyos, magkakasala ang tao, ba't nilalang pa niya ang tao? Diba? Ngayon, naunawahan ko. Kung sabihin sa akin ng Diyos, ano pakialam mo? Mabibilang mo ba yung mga bituin sa langit? Alam mo ba yung lahat ng formation ng mga bituin sa langit? Alam mo ba kung paano ginawa ang dagat? Paano ba lumitaw yung mga lupa? Wala tayong may sasagot. Kaya po pagdating sa kaligtasan, we are justified by faith to our Lord Jesus Christ. Sa pamamagitan po ng ginawa niya, yun po ang naging katwiran po nating mga kasalanan sa Diyos dahil po sa ginawa ng ating pong Panginoong Kristo. Before God's law, humans stand condemned, and there is no way they can put themselves right with God. In the gospel, God reveals His way of putting sinners right with Himself. Jesus, the Son of God. Jesus, the Son of God, became the sinner's representative and substitute. Ibig sabihin, He is the propitiation. As God's obedient servant, He lived a righteous life and died the atoning death of the cross. Hayamang siya ay sinasumpuan sa anyong tao. Siya ay nagpakumbaba at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Yun po ang ginawa ng ating pong Panginoong Kristo. Ang pagbibigay katwiran ay isa sa mga pangunahing sangkap ng gawaing pagliligtas ng Diyos. Tandaan po natin, ang nagliligtas ng Diyos, hindi po tayo Hindi po sinabi natin pinili ko, hindi tayo kasama ron. Patungkol ito sa mahusay na palitan, exchange, kung saan ang mga kasalanan ng kanyang bayan ay ipinataw kay Kristo at binayaran niya ang halaga. Ang katwiran ni Kristo ay ipinataw naman sa atin upang tayo ay maging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. His righteousness was imputed to us. Ang pagsunod niya sa Ama sa buhay at kamatayan ay ipinataw sa atin. His righteousness, tandaan po natin, hindi dahil tayo leader ng church, hindi dahil tayo ay pastor, hindi po dahil tayo ay deacon, hindi po dahil tayo ay major workers po ng church, ay okay na tayo sa Panginoon. Hindi. Kailangan pong paniwalaan po natin, panampalatayanan po natin yung finished work na ginanap po ng ating Panginoon Kristo para po sa ikapagpapatawad ng ating pong mga kasalanan. Justification is one of the key components of God's saving work. It concerns the great exchange, where both the sins of His people were put to Christ's account, and He paid the price, and also the righteousness of Christ, obedience to the Father in life and death, was put to their account. Isipin mo yung sabi natin sa sa physical, may bank book tayo. Ang laman is 5 piso na lang. Tapos magugulat tayo, nag 1 milyon. May naglagay po doon. Hindi galing sa droga. Ba't ka nagkaroon ng maraming pera because of drugs? Hindi.
May isang tao na nagmagandang loob, bigyan ka nun. Ganun po yan. Mas matindi po yung ginawa ng Panginoon Jesucristo sa atin. Siya na walang kasalanan ay ginawang kasalanan ng Diyos para po sa ikapagpapatawad po ng ating pong mga kasalanan. Okay? Sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo, ito yung sola fide, nagtatawag, ang mga makasalanan ay nabibigyang katwiran. Walang sangkap sa maraming pagtutol na ginawa sa doktrinang ito, ngunit ang mga pakinabang na bunga ng katotohanan ito sa Ebanghelyo ay napakalaki at ang pahiwatig ay mahalaga. Implications are too much, too many, and yet they are all mahalaga sa atin, mahalaga sa bawat isang Kristiyano. Kaya malaman po natin na sa pamamagitan po ng doctrine of justification, which is a very sound doctrine, mauunawaan po natin kung ano ang kalagayan natin noong una. At lalo po nating makikita habang tumatagal po doon po sa doctrine of sanctification, sa panahon po natin, present, future po natin, kailangan po natin talagang humingi ng tawad po sa ating pong Panginoon. Hindi yung mga past sins, kundi yung present sin po natin na nagagawa. Mauunawaan po natin yan habang tayo po ay nag-aaral po tungkol po sa mga aralin ito. Kinundenan ng Diyos ang tao dahil sa kasalanan. We were condemned because of sins. At wala silang magagawa. Nothing we can do. Ang mga tao na nilikha kalarawan ng Diyos at may pananagutan sa Diyos, lahat ay hindi nakaabot sa pamamagitan ng katwiran. Ang pagtimbang ng Diyos sa kalagayan ng tao ay hindi mapasusubalian, walang mabuti o matuwid. Kahit na ang pinakamagandang pagsisikap ng mga tao ay tinitingnan bilang tuntun, bilang maruming basahan, still they are filthy rags. Kahit maganda po yung mga ginagawa natin, adhikain po natin maganda, still they are filthy rags. Sabi po, no? Kaya nga, sa Romans 3:10, ito ay ayon sa nasusulat. Walang sino mang matuwid. Wala. Kahit isa. Romans 3:23, ito ay sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat. No one exempted. Walang exemption. Lahat. Mula po nung una, near future, lahat po ay makasalanan. Pero, good news, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya po lahat ng tao is namamatay. Pero ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. After physical death, buhay na walang hanggan. Doon po sumasampalataya po sa ating pong Panginoong Jesucristo. Ayon sa panimbang ng Diyos, no? Tayong lahat ay tinimbang at tatagpuang kulang. Tinimbang ka, tinimbang ako, tinimbang tayong lahat. Lahat po tayo ay is natagpuang kulang. Psalms 53:1, sabi po dyan, sinabi ng hangal sa kanyang puso, walang Diyos, sila ay masama. Gumagawa ng kasuklam-suklam na kasamaan, walang gumagawa ng mabuti. Psalms 53:3, silang lahat ay nangalaglag. Magkasama silang naging masama. Walang gumagawa ng mabuti. Wala ni isa. No one is righteous. No, not even one. Isaiah 64:6, tayong lahat ay naging tulad ng isang marumi at lahat ng aming matuwid na gawain ay tulad ng isang maruming damit. Lahat tayo ay kumukupas tulad ng isang dahon at ang aming mga kasamaan na parang hangin ay aalisin sa amin. Alam niyo po yung basahan? Sabihin natin, basahan, ito ginagamit ko. Basahan ha? Ito ginagamit ko sa paa.
galing sa labas, pinupunasan ng paa. Ito basahan, pamunas ng mesa. Ito basahan, panlinis dun sa mga hinugasang pinggan, mga kubyertos, basahan. Ito basahan, panlinis sa mga alahas, pilak at ginto. Iisa po ang ibig sabihin, basahan. Iba-iba ang gamit nila, para sa magagandang gamit, para sa hindi maganda, para sa marumi, still, lahat po sila ay basahan. Ganun po tayo. All of us are filthy rags. Not unless na magbigay ng favor ang God sa atin, lahat po tayo ay magiging malinis. Yan po yung doktrina po ng pagbibigay katwiran po ng Diyos sa atin. At napakahalaga po ito sa bawat isang Kristiyano na malaman niya yung kamatayan ng Panginoon Jesucristo. Ito pala ang nagbigay sa atin ng katwiran para tayo ay magkaroon ng isang buhay na ganap, isang buhay na kasiyasiya. Tandaan po natin, tinimbang ka, tinimbang ako, tinimbang tayong lahat ng mga tao. Lahat po tayo natagpuang kulang sa timbang. Nahatulan tayo ng batas ng Diyos. We are condemned because of the law of God. Makikilala lamang natin ang ating pagiging makasalanan kapag sumuko tayo kay Kristo. Yun po yung maliwanag doon. Sumusuko po ang isang mananampalataya kay Kristo. At habang tumatagal, matigas ang puso ng isang mananampalatayang pinili noong pamanguna, ang Diyos po ang gumagawa ng paraan para po ang taong iyan, sa gitna ng kanyang karupukan, sa gitna ng kanyang katigasan, sa gitna ng lahat ng kanyang pagsalansang, gagawa ang Diyos ng kanyang makakaya para po ang taong iyan na na-backslide, babalik at babalik sa Kanya. Kasi ang sabi dun sa John chapter 10, walang sino man ang makakakuha sa lahat ng mga nasakmay ng ating pong Diyos Ama. Meron nga mga pilosopo ganyan din ang pananaw ko nung araw. Papaano kaya nasa kamay ka na ng Diyos? Kung ano-ano pinagagawa mo doon hanggang sa mahulog ka. Kapag siya po, tandaan po natin, kapag ang taong nahulog sa pagkalinga ng Diyos, hindi po nangangarugang tapos na sa Kanya. Kung siya po ay nasa palad na ng kamay ng ating Diyos, malaglag man siya, ang Diyos pupulutin muli siya. Paano yung katulad ni Judas? Paano yung mga tanong na minsan irrelevant no? Actually po, ganyan po, maraming tao ganyan. Lahat ng sumusunod sa Panginoong Jesucristo, no? Hindi naman lahat sila sumasampalataya o mananampalataya. Karamihan sa kanila observer. Karamihan sa kanila tinitingnan o kumukuha ng pwedeng ibato. Hindi. Simula pa lang, alam ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Sa middle lang yung paglilingkod, tumalikod ka, maraming nangyayari po sa panahon pong ito at nung pamang panahon. Mga pastor daw, nagbigti, nagbaril, mga lingkod ng Diyos, itinatwa uli ang Panginoon Jesucristo at naging Muslim na uli o ibang mga pananampalataya. Actually po, kung titingnan ko yun, I don't want to judge.
Kaya nga kailangan mismo tayo, sabi ng Panginoon, sabi ni Pablo tiyakin nyo kung kayo sa pananampalataya. Kasi akala natin nakatayo tayo, yung pala hindi tayo, nung umpisa pa lang, hindi na tayo Kristiyano. Yun po yung masakit doon. Isa po ako sa talagang nagsisikap po na makilala ko ang katotohanan po sa aking buhay Kristiyano. Kaya nga panalangin ko lagi sa Diyos, Lord, kilala mo ako. Alam mo yung aking puso kaysa sa pagkakilala ko sa sarili ko. Tulungan niyo po ako sa aking mga kahinaan. At lalo po akong palakisin kung saan ako malakas. Sa Lucas 5:8, tingnan po natin ito. Isang istorya po, no? Yung tropa, barkada, the barkads, ni Pedro, doon sa Lucas chapter 5:8. Magdamag po siya lang ng isda. Wala po silang nahuli. Tapos nakita nila ang Panginoon Jesucristo nandun sa pampang. Ang sabi, sumisigaw. Isipin nyo nung araw, nung wala pa po, siguro dito sa Pilipinas, kung wala pa po yung mga mayayaman, yung mga mayayaman po, mga politiko na yan, mga bilyonaryo, nung wala pang baklad, isingit ko lang po ito, kasi dahil nga po doon kay Pedro, nasa pampang ang Panginoon Jesucristo, sumigaw, ilagay nyo sa kabila, doon nyo itapon, doon nyo ilagay ang inyong mga lambat. Sipon mo, si Pedro, nangangatwiran pa, magdamag na nga kami, Panginoong, ng isda, wala kaming makuha, pero dahil sa sinabi mong yan, sige po, ilagay sa kabila. Talaga daming nahuli. Sabi ni Pedro sa Lucas 5:8, nang makita iyon ni Simon Pedro, nagpatira pa siya sa mga tuhod ni Jesus. Sinabi niya, Panginoon, lumayo ka sa akin, sapagkat ako ay isang taong makasalanan. Alam na Diyos yung puso natin. Puso natin makasalanan. Laging naka-incline po yan sa hindi maganda. Yun po yung will din natin. Yung conscience natin, yun din po. Corrupted na kasi tayo. Pero salamat dahil po sa doctrine of justification na ito, minarapat ng Diyos unti-unti o agaran. Tayo po ay ginagawang bagong nilalang. So ito pa, sabi walang sino man makatatayo sa harapan ng Diyos. Pagdating sa paghatol, sabi sa Psalms 130 verse 3, kung ikaw o Panginoon ay magmamarka ng kasamaan, o Panginoon, sino ang makatatayo? Who can stand before the judgment seat of Christ? Wala. Lahat tayo condemn. Paano nga ng isang tao ay magiging tama sa Diyos? Maaari nating subukan hanggang gusto natin, gumawa ng anumang mga dahilan na maaari nating gawin, o mamuhay sa pag-asa na natitingnan ng Diyos ang ating mabubuting pagkilos at hindi papansinin kung ano ang masama. Ngunit lahat ay walang pakinabang. Kung tayo po ay namumuhay na, okay lang itong ginagawa ko. Madami naman akong ginagawang mabuti kasi sa masama . Ito, minsan-minsan lang to . Tandaan po natin, ang isang Kristiyano na sumuko sa Panginoong Jesucristo, pinili ng Diyos na maging isang Kristiyano, siya mismo, tayo mismo, aayaw sa lahat ng uri ng kasalanan, maliit o malaki. Okay? In conclusion, the whole of humanity is condemned. Yan po yun. The whole of humanity is condemned. Lahat po tayo condemned. Punta lahat sa impyerno. Disobedience to God's will results in a death sentence. The righteous judge of all the earth is perfectly justified in pronouncing
guilty sinners worthy of eternal damnation. We are all condemned to hell. All humankind condemned sa hell. Yun po yung hatol. Yan po yung justice ng God. We want justice. Yan po yung justice ng God. Punta tayo lahat sa impyerno. Pero praise the Lord. May tinawag siya. May hinirang siya. May pinili siya. Para po magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit? Because yun ang gusto ng Diyos. To God be the glory forever. Amen. Para po lahat ng papuri sa Diyos, walang kukunin, walang kukuha. Kahit na sino man. Sabi po Isaiah, I will not give my glory to another. Kahit po sa mga Diyos-Diyosan, hindi niya ibibigay yung kanyang glory. Tingnan po natin, ha? Marami nagtatanong. Bago po ako magtapos sa isang panalangin, marami nagtatanong, bakit gano'n ang Diyos? Namimili siya lang ililigtas. Kung ikaw may 1,000, ha? At gusto mong bigyan yung 10 tao, o gusto mong bigyan, ubusin yung 1,000 mo dun sa 10 tao. Ang gagawin mo, bibigyan mo ng tig-100 yan. Diba? Okay? Eh maraming pumila, 20. O di 1,000 yung pera mo, bigyan mo yung gusto mong bigyan ng 100. Ganun po yung Diyos. Siya ang nagbibigay. Umaamot lang tayong biyaya sa Kanya. Actually, all of us, even yung mga pari, yung mga pastor, yung mayayaman, lahat po tayo is unworthy of His calling. Kaya nga po siya ang gumagawa eh. Nagpasimula siya ng mabubuting bagay sa atin, tatapusin niya yon hanggang sa muling pagparito ng Panginoong Jesus. Okay? Pagpalain po tayo ng Diyos. Nawa, itong justification po na ito, yung pagbibigay katwiran po ng Diyos, nakita po natin, wala tayong katwiran. Ang tinanggap ng Diyos, yung katwiran ng Panginoong Jesucristo. Siya, bagamat Diyos, ay hindi niya inari ang pagiging Diyos. Sa halip, hinubad niya ito. Nag-obey siya sa gusto ng Diyos hanggang doon sa krus, hanggang sa kamatayan sa krus, sa Kalbaryo. Aming Diyos, aming Ama, salamat po ng maraming sa simpleng message na ito. Salamat o Diyos dahil nakita po namin na kami ay pinawalang sala po ninyo, aming Ama, sa pamamagitan po pala ng ginawa ng Panginoon Jesucristo. Hindi po yung katwiran namin, kundi yung katwiran ng Panginoon Jesucristo. At salamat, Father God. Continue to bless us. Continue to give us strength, Father God. Yung pagkaunawa, lagi niyo po pagkaloob sa amin para po na lagi po naming maunawaan ang simple ninyong mga salita. Salamat po, aming Diyos. Salamat sa iyong kabutihan. Purihin ka sa pangalan po ng aming Panginoon Jesucristo.